Sana mapili ang kwento ko. Ako nga pala si Mandy, isang content creator o mas kilala bilang vlogger. Madalas kong gawin ang mga exploration, video sa mga lumang bahay, abandonadong gusali, at minsan mga lugar na may kwento ng kababalaghan. Ang content ko kasi ay patungkol sa mga lugar na bihirang puntahan, kaya't nakakaengganyo ito sa mga viewers ko. Noong isang linggo, may nag-recommend sa akin ng isang lugar sa probinsya. Sabi nila, dati raw itong malaking bahay na inabandona matapos mamatay ang halos buong pamilya sa loob nito dahil sa isang aksidente. May mga nakatira pa raw sa paligid, pero halos walang naglalakas loob na pumasok doon. Ayon pa sa kwento ng mga residente, marami raw hindi maipaliwanag na tunog at anino ang nakikita kapag dumidilim. Siyempre, bilang isang vlogger na naghahanap ng bagong content, hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Kumuha ako ng ilang gamit, DSLR camera, flashlight, GoPro na nakamount sa aking dibdib, at isang handheld mic para malinaw ang audio. Pagdating ko sa lugar, mga alas 7 ng gabi, madilim na ang paligid. Walang masyadong poste ng ilaw, tanging sinag lang ng buwan at may hinang ilaw mula sa mga malalayong bahay ang nagsisilbing gabay ko. Paglapit ko sa bakod ng lumang bahay, agad ako nakaramdam ng kakaiba. Yung tipong malamig na hangin na parang dumadaan sa loob ng balat mo. Habang nakatutok ang camera, nagsimula akong mag-intro. What's up guys? Nandito na tayo ngayon sa isang kilalang abandonadong bahay na matagal nang hindi tinitirhan. Sabi-sabi, may mga nagpapakita raw dito. Tonight, titignan natin kung totoo nga ba ang mga kwento. Pagpasok ko, agad kong napansin ang kalumaan ng bahay. Ang sahig ay gawa sa kahoy at bawat hakbang ay may kasamang langit-ngit. Ang mga bintana ay halos sira-sira at ang kortina ay kulay dilaw na parang tinangay na ng panahon. Sa dingding, may mga lumang picture frame, pamilyang nakangiti pero kupas na ang kulay at ang iba'y hindi na halos makilala. Habang naglalakad ako papasok, naririnig ko ang sariling eko ng mga yapak ko. Pero ilang beses din akong napapahinto dahil parang may kasabay akong ibang yabag. Mahina lang pero malinaw. Sa una, akala ko guni-guni lang o baka hayop. Sa isang sulok ng sala, may nakita akong rocking chair. Lumang-luma, halatang hindi na nagagalaw ng dekada. Doon ako tumigil at nag-focus ng camera. Ito yung sinasabi nilang upuan ng lola ng pamilya. Dito raw siya madalas nakaupo bago siya mamatay. Pagkatapos kong sabihin yon, biglang may malakas na tunog mula sa itaas ng bahay. Parang may mabigat na bagay na nahulog. Napatigil ako. Kinabahan, pero nagpanggap pa rin ako matapang sa harap ng camera. Sabi ko, okay guys, may narinig akong kalabog. Check natin sa second floor. At habang papalapit ako sa hagdan, doon ko unang naramdaman na parang lumamig ang hangin sa paligid. Kasabay nun, naramdaman kong may mga matang nakatitig sa akin mula sa dilim. Pag-akyat ko sa hagdan, bawat yapak ay may kasamang malutong na langit-ngit na parang bibigay na ang kahoy. Naka-on ang flashlight ko, pero kakaiba ang pakiramdam sa ikalawang palapag. Parang mas makapal ang hangin, mas malamig at mas tahimik. Wala nang maririnig kundi ang mahinang ugong ng hagdan na pumapasok sa sirang bintana. Nang itutok ko ang camera ko sa dulo ng hallway,
may nakita akong silid na nakabukas ang pinto. Sa loob, may kama na halos sira na. At sa tabi nito ay may maliit na mesa na may basag na lampshade. Habang pinapakita ko sa vlog ang paligid, bigla akong narinig ang isang mahina ngunit malinaw na tinig. "Kuya." Napatigil ako. "May narinig ba kayo? Guys, parang may bulong." Bulong ko habang nakatutok pa rin ang kamera. Pag-ikot ko ng lente pabalik sa hallway, doon ko nakita isang anino. Maliit na parang pangbata. Mabilis na tumatakbo papunta sa kabilang silid. Agad kong tinutok ang flashlight doon. Pero wala na. Ang natira lang ay ang pintong dahan-dahang nagsasara mag-isa. Kinakabahan na ako pero pinilit kong ituloy para sa content. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng silid. Pagpasok ko, wala namang tao. Pero nasa sahig, may nakakalat na mga lumang laruan, kutsi-kutsihan, manika, at isang maliit na teddy bear na halos butas na at puno na ng alikabok. Bigla na lang gumalaw ang rocking chair sa sulok ng kwarto. Dahan-dahang umaalog na parang may nakaupo. Doon na ako natigilan at bago pa ako makatalikod, biglang nagsara ng malakas ang pinto sa likod ko. Nasa loob na ako ng silid, mag-isa, at hindi ko na mabuksan ng pinto kahit anong hatak. Kasabay nun, nag-iba ang hangin. Parang may malamig na kamay na dumaan sa leeg ko. Nang tumingin ako sa salamin na nakasabit sa dingding, nakita ko ang sarili kong refleksyon. Pero sa likod ko, may matandang babae. Maputla ang muka, nakangiti ng pilit at duguan ang mga mata. Napahiyaw ako, tumakbo palapit sa pinto at buong lakas kong tinadyakan hanggang bumigay ito. Dali-dali akong bumaba ng hagdan, pero habang pababa, naririnig kong may mga yapak na umahabol mula sa itaas. Maraming yapak, mabibigat, mabibilis. Pagdating ko sa sala, bigla akong napansing gumagalaw na mag-isa ang mga picture frame sa dingding. Isa-isang nahuhulog, sabay-sabay. At ang rocking chair sa baba ay mabilis na ring umaalog na parang may nagwawala. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Tamakbo ko palabas ng bahay. Hawak pa rin ang kamera. Sa labas, paglingon ko, nakita ko sa bintana sa second floor ang anino ng bata at ang matandang babae na nakadungaw, nakatitig sa akin. Nakaligtas ako, pero ilang araw akong hindi makatulog. Pag-uwi ko, nag-review ako ng footage. Mas malinaw ang mga nangyari. Naroon talaga ang anino ng bata. At sa audio, malinaw na may mga tinig na humahabol sa akin. Hindi ko na in-upload ang vlog. Nakasave pa rin sa hard drive ko. Pero hindi ko na muling binuksan. Lumipas ang araw at mga buwan. Naisipan ko nang burahin ang video kasi pakiramdam ko may nakamasid pa rin sa akin. Pagkatapos kong mabura yun, gumaan ang pakiramdam ko at nakatulog na ako ng maayos. Hindi naman ako tumigil sa pagiging vlogger, pero iniba ko na ang content ko. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Tawagin niyo na lang po akong JB, isang travel vlogger. Ang content ko ay tungkol sa mga beaches at hidden spots sa Pilipinas. Mga lugar na hindi pa gaanong kilala ng tao.
Mahilig ako magpakita ng drone shots, underwater clips, at candid na moments sa dagat. Noong isang araw, may nag-comment sa isa kong video. "Kuya, try mong puntahan yung beach dun sa may malayong baryo. Walang halos pumupunta doon pero sobrang ganda raw ng tubig." Curious ako, kaya agad kong pinuntahan. Pagdating ko, totoo nga, napakaganda ng beach. Walang masyadong tao, puting buhangin, malinaw na tubig, at halos tanaw mo pa ang ilalim kahit nasa gitna ka ng dagat. Para sa akin, perfect ito para sa isang vlog. Nag-setup ako ng camera at nagsimula ng intro. Yo guys, nandito tayo ngayon sa isang underrated beach spot. Wala halos pumupunta rito, kaya sobrang tahimik at parang private island lang. Tignan nyo yung tubig, sobrang linaw. Gamit ang GoPro, lumusong ako sa tubig. Habang nagre-record ng underwater shots, kitang-kita ko ang mga isda at korales. Ang ganda, parang nasa ibang mundo. Pero habang lumalayo ako, bigla kong napansin na parang may aninong dumaan sa ilalim. Mabilis, malaki. Akala ko nung una, malaking isda lang. Pero nung i-replay ko sa waterproof screen ng GoPro, may nakita akong hugis tao. Mahaba ang katawan. May parang palikpik sa likod at dumaan ng mabilis. Medyo kinabahan ako pero inisip ko baka guni-guni lang, kaya lumangoy pa ako ng mas malayo. Mga 5 minuto pa habang lumalangoy ako, bigla kong naramdaman na parang may malamig na tubig na dumaan sa ilalim. Pagtingin ko, may gumagalaw na anino. Paikot-ikot, sinusundan ko ng tingin at biglang tumapat sa harap ng kamera ang isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Mukha siyang tao pero masyadong maputla ang balat. Mahaba ang buhok na parang lumulutang sa tubig at ang mga mata niya itim na itim. Ang mas nakakatakot, may matatalas na ngipin na parang pangpating. Tinatigan lang niya ako, hindi gumagalaw. Nang mapagtanto kong hindi yun normal, agad akong lumangoy pabalik sa pangpang. Pero habang umaahon, ramdam kong sinusundan niya ako. Sa footage, kitang-kita na parang mabilis siyang lumangoy sa ilalim. Paikot-ikot, parang pinaglalaruan ako. Pag-apa ko sa buhangin, umahangos akong tumakbo. Pero bago pa ako makalayo, biglang may malakas na splash sa dagat. Paglingon ko, tumalon palabas ng tubig yung nilalang. Nakalabas ang kalahating katawan, parang sirena. Pero halimaw ang itsura. Sumigaw ako sa takot at napasubsob sa buhangin. Nang muling tumingin, wala na siya. Bumalik na sa ilalim ng dagat. Halos nanginginig pa rin ako habang nag-iimpake ng gamit. Pag uwi ko, in-upload ko muna sa laptop yung footage. At doon ko tuluyang nakita, klarong-klaro sa video ang nilalang. Hindi imahinasyon, hindi basta anino, totoong nakunan. Pero habang pinapanood ko ang clip ng paulit-ulit, napansin kong sa huling segundo ng video, bago ako lumangoy palayo, nakatingin siya diretso sa camera. At doon ko napansin, parang ngumiti siya. Hindi ko na in-upload ang vlog na yon. Tinago ko na lang ang file. Hanggang dito na lang po, Sir Dave.
Maraming salamat po. Ako si Ramon, 27 years old, freelance photographer mula sa Davao. Noong 2023, may assignment ako sa Samal Island para kumuha ng mga larawan ng mga hindi masyadong kilalang lugar ng isla. Ang gusto ko lang ay yung mga spot na hindi dinadayo ng mga turista. Yung tipong parang ikaw lang ang nakakaalam. May kaibigan akong si Mark, isa ring photographer, at ang girlfriend niyang si Jade. Sumama sila sa trip para mag-camping kami pagkatapos ng trabaho ko. Plano lang namin ay mag-bonfire, magluto ng seafood, at magpahinga sa tabing dagat. Pero doon nagsimula ang lahat. Habang naghahanap kami ng mas tahimik na spot, may lumapit sa aming matandang babae, nakasuot ng kupas na damit, may mga butil ng pawis sa noo. Nagpakilala siya bilang Aling Petra. Kung gusto niyo ng lugar na walang istorbo, may alam ako, sabi niya. Pero iba ang tono niya. Hindi imbitasyon na masaya, kundi parang mabala na may halong tukso. Hindi ko alam kung bakit ako napa-oo. Siguro dala ng curiosity. Sumakay kami sa maliit na bangka na siya mismo ang may dala. Sa halip na pumunta sa kilalang beach, pumasok kami sa makitid na lagusan sa pagitan ng dalawang matataas na batong parang arko. Pagpasok namin, biglang bumigat ang hangin kahit hapon pa lang. Makapal na ang hamog. Masyadong tahimik, walang ingay ng alon o kahit huni ng ibon. Sa gilid ng kagubatan, may mga lumang kubo. Sa harap ng mga ito, may nakasabit na pinatoyong dahon, buto ng hayop, at ilang palayok na may nakalagay na kung anong malansa ang amoy. Sigurado ba tayo dito? Tanong ni Jade, halatang kinakabahan. Tumango lang si Aling Petra. Basta, mamayang gabi, huwag kayong lalayo sa apoy at huwag kayong titingin sa mga mata nila. Hindi ko alam kung biro yun, pero kinilabutan ako. Pagsapit ng gabi, habang nag-bonfire kami, nakarinig kami ng kakaibang ingay mula sa kakahuyan. Hindi yun huni ng hayop. Mahaba, mababa at may halong parang pag-ungol ng gutom. Mula sa dilim, may unti-unting lumalabas. Payat na parang wala ng laman ng katawan. Mahaba ang kuko at ang mga mata mapula na parang pinapailawan mula sa loob. Akala ko tatakbo si Aling Petra, pero tumayo lang siya sa tabi ng apoy at ngumiti. Mga apo, may bisita tayo, sabi niya. At doon ko napansin, wala na si Mark at Jade sa tabi ko. Hindi ako agad nakagalaw nang mapansin kong wala na sina Mark at Jade. Parang kinain ng dilim ang paligid. At ang apoy ng bonfire, kahit malaki, parang hindi kayang paalisin ang lamig sa balat ko. Aling Petra, nasan sila? Sigaw ko. Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ako na may ngiting parang may alam. At doon ko napansin ang mga nilalang sa dilim. Hindi lang pala 3 o 4. Daan-daan ang nakapalibot. Ang ilan nakaluhod at gumagapang. Ang iba'y nakabitin sa mga sanga ng puno. Parang paniki pero kasinlaki ng tao. May ilan ding may mahabang dila na umahampas-hampas sa lupa na parang hinahanap ang amoy namin. Biglang sumabog ang sigaw ni Jade mula sa kakahuyan. Ramon! Tulong! Hindi ko na inisip kung ligtas. Tumakbo ko papasok sa gubat. Dala ko ang flashlight ko. Ang lupa ay basa at malambot. Parang may nakabaon na kung anong nabubulok sa ilalim. Habang tumatakbo, nakita ko si Mark nakabitin ng patiwarik sa isang puno, sugatan at parang hinihigop ng isang nilalang.
na walang muka pero may bunganga sa tiyan. Hindi ko siya matulungan. Mula sa kanan ko, may humabol, matangkad, payat, at may mga galamay sa braso. Tumalon ito sa ere at halos maabot ako. Pero sa huling segundo, isang anino ang biglang sumunggab dito at pinilas ito sa gitna. Napatigil ako. Ang sumagip sa akin ay hindi tao. Isa siyang babae na may balat na parang bato. Mahaba ang kuko at mata na asul. Huminga siya ng malalim at tinignan ako. "Kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin," sabi niya. Anong nangyayari dito? Halos pasigaw kong tanong habang hinihila niya ako papalayo. Hindi sila ang dapat mong katakutan. Si Petra, hindi siya tao. Bulong niya. At bago ko pa masagot, tumigil kami sa harap ng isang malaking kuweba. At sa loob nito, may libo-libong matang nakasilip mula sa kadiliman. Mga matang kulay puti, walang balintataw. Kung papasok tayo, wala nang balikan, sabi niya. Sa likod namin, rinig ko na ang sigaw ni Aling Petra. Pero hindi na siya matanda. Malalim, mababa at parang galing sa mismong ilalim ng lupa ang boses niya. Pagkapasok namin sa kuweba, agad akong binungaran ng amoy na hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko. Hindi lang mabaho, kundi parang pinaghalong amoy ng dugo, nabubulok na karne at basang lupa na ilang siglo nang hindi nasisikatan ng araw. Ang mga mata sa loob, isa-isa nang lumalapit at nang lumiwanag ng kaunti dahil sa asul na liwanag mula sa kisame ng kuweba, doon ko nakita kung ano talaga sila. Hindi sila puro aswang. May mga nilalang na kalahating tao, kalahating isda, parang sirena pero ang balat ay kulay abo at may ngipin na parang pating. May mga mukhang paniki na halos kasing laki ng kalabaw. May pakpak na tuyot butas-butas. Ang iba, puro buto na lang ang katawan pero gumagalaw pa rin. Nakatayo sa mga paa na parang tuyo na kahoy. Sa gitna ng kuweba, may malaking hukay na tila walang hanggan ang ilalim. Mula doon, naririnig ko ang mabagal na tibok. Parang puso ng isang dambuhalang nilalang na natutulog sa ilalim. Anong lugar to? Pabulong kong tanong sa babae na nagligtas sa akin. Tirahan ng mga matanda. Mas matagal pa sila sa mga tao sa isla. Si Petra, isa sa kanila. Sagot niya. Bigla ko naalala ang itsura ni Petra sa labas. Ang ngiti, ang malamig na titig, at kung paanong hindi siya natatakot sa mga aswang. Pero bakit mo ako sinagip? Tanong ko. Tumingin siya sa akin at may halong lungkot ang mga mata niya. Dahil may dugo ka ng isa sa kanila pero hindi mo alam. Bago ko pa siya masagot, yumanig ang buong kuweba. Mula sa hukay sa gitna, may lumabas na kamay, higanting kulay itim, puno ng matutulis na kuko at bawat galaw ay parang kayang durugin ang buong isla. Ang mga nilalang sa paligid, imbis na umatake, lumuhod at nagsimulang umawit ng mabagal at mababang tono. Sa dulo ng kuweba, doon ko lang napansin nakabitin sina Mark at Jade sa mga kadena pero buhay pa. At sa tabi nila, nakatayo si Petra. Nakangiti, hawak-hawak ang isang itim na bato na kumikislap. Matagal ko nang hinihintay ito, Ramon. Oras mo na para bumalik sa amin, sabi niya. At bago ako makagalaw, naramdaman ko ang balat ko na unti-unting naninigas at kumakapal na parang bato. Ang balat ko ay unti-unting naging parang bato. Bawat segundo ay pakiramdam ko ay mabigat at malamig.
Para akong binabalutan ng buhay na marmol. Tumitibok ang dibdib ko, kasabay ng damuhalang puso sa hukay sa gitna ng kuweba. At bawat tibok ay parang pumapasok sa utak ko. Sinasakal ang natitirang pag-iisip ko bilang tao. Si Petra, nakatayo sa tabi ng mga nakabitin kong kaibigan, nakangiting parang nagtatagumpay. Ramon, hindi ka biktima. Anak ka ng tribo. Ang dugo mo ay sa amin. Panahon na para bumalik. Kung totoo yan, bakit mo kailangang patayin ang mga kaibigan ko? Sagot ko, pilit na nilalabanan ang panghihina. Ngumiti siya. Para maging isa ka sa amin, kailangan mong putulin ang ugnayan mo sa kanila. Bago siya makalapit, biglang humarang ang babaeng nagligtas sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay niyang anyo. Ang balat niya ay parang bato at may guhit na kumikislap sa ilalim. Parang may ilaw na dumadaloy. Mahaba ang buhok niya na parang hibla ng pilak. At sa kamay niya, may hawak siyang sandatang gawa sa matulis na buto. Hindi siya para sa'yo, Petra. Pinili niya ang sarili niyang kapalaran. Mariin niyang sabi. Nagsimulang gumalaw ang mga nilalang sa paligid, mga sirena na may ngiti ng pating, mga paniki na parang halimaw, at mga payat na aswang na sobrang gutom. Lahat sila'y nakatingin sa akin, naghihintay kung kanino ako papanig. Pero bago ako makapagdesisyon, yumanig ang buong kuweba. Mula sa hukay, lumabas ang kalahati ng dambuhalang nilalang. Hindi ko na masabi kung halimaw o Diyos. Ang katawan nito ay parang pinaghalong bato, laman at ugat na kumikislap. Ang bawat hinga niya ay parang bagyo sa loob ng kuweba. Ang pumili ay dapat mamatay o mabuhay. Umalingaw-ngaw ang boses nito, malakas, sabay-sabay sa bawat direksyon. Doon ko naramdaman, hindi ko pala kailangan sumanib sa kanila para mabuhay. Kailangan ko lang lumaban. Hinila ko ang sandata mula sa kamay ng babaeng nagligtas sa akin. Tumalon sa gitna at pinutol ang mga kadena ni na Mark at Jade. Bumagsak sila sa lupa pero agad silang sinunggaban ng dalawang nilalang. Mabilis kong tinaga ang isa at sa gulat ko, ang tugo nito ay asul at mainit. Parang kumukulong tubig. Takbo! Sigaw ko. Habang nagkakagulo, sinunggaban ako ni Petra. Malakas siya. Parang hindi siya napapagod. Hindi ka makakatakas sa dugong dala mo. Pero sinamantala ko ang isang bagay. Ang hukay sa gitna. Sa isang mabilis na galaw, itinulak ko siya sa gilid nito. Nabitawan niya ako. Pero bago siya tuluyang bumagsak, hinawakan siya ng dambuhala gamit ang isang kamay at hinila pababa. Ang huling sigaw niya ay parang humahalo sa alon ng dagat sa labas. Biglang lumiwanag ang kuweba. Ang mga nilalang ay nagsipagtakbuhan at ang dambuhala ay muling lumubog sa hukay. Ang babaeng nagligtas sa akin ay lumapit. Tapos na ang sumpa para sa ngayon. Pero Ramon, huwag mong kalimutan. Ang dugo mo ay kalahati sa kanila. Balang araw, hahanapin ka rin. Bago ko pa siya masagot, isang malakas na hampas ng hangin ang sumira sa buong kuweba at nakita ko ang liwanag ng buwan. Tumakbo kami palabas kasama si Mark at Jade. Hanggang sa maramdaman namin ang buhangin sa ilalim ng paa namin. Paglingon ko sa kuweba, wala na ito. Parang walang nangyari o parang walang kuweba talaga. Tanging buhangin at batuhan na lang ang naiwan. Makalipas ang ilang buwan, bumalik kami sa Davao. Akala ko tapos na pero isang gabi, habang inaayos ko ang mga litrato sa laptop ko, napansin kong may kuha ako na hindi ko maalala. Larawan ko, nakangiti, pero ang mga mata ko ay mapula. At sa likod ko, may nakatayong babae, kulay bato, nakangiti rin.